Natumba ang 15 poste sa barangay Lambakin, Marilao, Bulacan matapos mahatak ng truck ang mga kable nito. 2 sugatan at napinsala rin ang bubong ng isang eskwelahan at pader ng isang subdivision. Nawalan din ng kuryente ang mahigit 700 bahay. At live mula sa Marilao, Bulacan, may unang balita si James Agustin. James. Igan, Maris, Ivan, hanggang sa mga oras na ito, puspusan pa rin yung sinasagawang pagsasaayos ng mga taga-Meralco sa 15 poste ng kuryente na natumba sa bahaging ito ng barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan. Tinulungan ng mga residente ang sugatang motorcycle rider at siklista na nabagsakan ng mga lumaylay na kawad ng kuryente. Nangyari yan sa Mario Santiago Road, barangay Lambakin, Marilao, Bulacan, bago maghating gabi. Aabot sa 15 poste ng kuryente ang bumagsak. Humambalang sa kalsada ang mga kawad. Ang bubong ng isang eskwelahan na bagsakan ng bahagi ng mga poste. Nawasak din ang pader ng isang subdivision. Si Christian pauwi na raw sa kanilang bahay sakay ng motorsiklo nang masaksihan ng insidente. May kumislap na po bago ko makarating dito sa pinakalas na tumumbang poste. Bali, biglang lahat nag-boom, lahat ng wire. Nagputukan na. Buti nga po, hindi ako masyado nagmadali, hindi ako inabutan sa daan. Bilis lang kasi tuloy-tuloy pa yung bagsak . Kumbaga parang domino effect . Ang dahilan umano nito, 10-wheeler na nakahila raw sa mga kawad ng kuryente. Galing sa Valenzuela ang truck at magde-deliver sana ng lupang pangtambak sa Marilao. Iniimbestigahan pa ito ng mga otoridad. Nasa kusodiya ng Marilao Municipal Police Station ang driver ng truck. Hindi muna pinayagan ng pulisya ang media na makapanayam siya. Ang pahinante naman, tumangging magbigay ng pahayag. Ayon sa mga taga-Meralco na rumisponde sa lugar, aabot sa 743 households ang nawalan ng supply ng kuryente. Puspusan ang sinasagawa nilang pagsasaayos sa mga natumbang poste. Hindi pa madaanan ng mga motorista ang bahagi ng kalsada, kaya apektado ang pamamasada ng tricycle driver na si Andre. Pinarada muna raw niya ang tricycle sa kaibigan. Namamasada kami. Konti na nga lang kinikita kami, perwisyo pa yan. Katulad niyan, wala na kami biyahe ngayon. Hapon na po ako mga biyahe. Tapos, ganyan pa nangyari. May ilang residente ring napilitan na lang maglakad ng ilang metro para makauwi sa kanilang mga bahay. Hindi pa namin sasakyan namin din hindi na makadaan dito. Nangaba na nilakad namin . Iiwan ko na yung mga kasama ko din . Malaking abala talaga. Yung tatay ko rin kasi bumabiyahe ng tricycle din . Samantala, Igan, ito nakikita natin na ito'y bungad pa lamang ng kalsada, kung saan dito natumba yung huling poste na sinasabi ng Meralco at ito'y puspusan pa rin yung sinasagawa nilang pagsasaayos. Hindi na po pinapadaanan sa mga motorista itong kalsada na ito, kaya ngayong umaga napipilitang maglakad yung mga papasok sa eskwela o di kaya naman sa kanilang trabaho. At nakikita ko lamang nakakalusot dito yung mga nagbibisikleta o di kaya naman yung kanina ilang mga nakamotorsiklo, pero hinarangan na rin yung bahagi ng kalsada dito sa area na ito. Kung gaano po kahaba itong kalsada na ito, 15 yung poste ng kuryente na nakatumba rito, ay halos 1 kilometro yung lalakarin ng mga kapuso natin. Doon nakahanay itong mga sunod-sunod na poste ng kuryente na natumba kaninang hating gabi. Hindi pa masabi ng Meralco kung kailan nila matatapos yung pagsasaayos ito sa mga poste ng kuryente na ito dahil napakadami yung naapektuhan. Yan muna yung unang balita mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.